Si Iris at Caleb ay magkasintahan ng mahigit 6 na taon bago nila napagpasyang magpakasal. Si Iris ay isang interior designer, tahimik at malalim mag-isip, pero may soft spot pagdating kay Caleb. Sa labas, siya'y matapang at independent, pero may mga lihim siyang tinatago, mga sugat ng nakaraan na hindi pa niya kayang harapin. Si Caleb naman ay isang software engineer, palaging masayahin at puno ng pangarap. Isa siya sa mga taong naniniwala sa forever, lalo na pagdating kay Iris. Sa loob ng 6 na taon, marami na silang pinagdaanan, away, tampuhan, at mga moments na munting na silang sumuko. Pero sa huli, laging pagmamahal ang nananaig. Kaya nang dumating ang proposal ni Caleb, hindi na nga nagdalawang isip si Iris. "Are you sure about this?" Tanong ni Iris habang nakatitig si engagement ring na suot niya. Nasa balcony sila ng kondo ni Caleb, kita ang city lights sa malayo. I should be the one asking you that. Natatawang sagot ni Caleb na hinihigpitan ng yakap sa kanya. You said yes, right? No backing out. Umiling si Iris pero mangiti sa labi. "Yeah, I said yes." At doon nagsimula ang lahat. Sa isang malamig na hapon, sa isang garden wedding venue na puno ng mga puting rosas, ikinasal sina Iris at Caleb. Ang gininto ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbigay ng mala fairy tale na ambience sa paligid. Habang tumutugtog ang soft instrumental music, hinintay ni Caleb si Iris sa altar. Ramdam niyang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa 6 na taon nilang magkasama, ito na ang pinakahihintay niyang araw. Nang lumabas si Iris sa aisle, naka-white wedding dress na eleganteng dumadaloy sa bawat hakbang niya, saglit na tulala si Caleb. Parang tumigil ang oras sa kanyang paligid. Damn. Bulong ni Caleb sa kanyang sarili at napangiti habang pinupunasan ng noo niyang pinagpapawisan. Nakita yun ni Iris at napailing. "Relax, babe." Pabulong niyang sabi habang papalapit sa altar. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagbuntong hininga si Caleb. I just can't believe this is real. Ngumiti si Iris pero sa loob niya, may kung anong kaba na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa pagpapalitan ng kanilang wedding vows, mahigpit na hinawakan ni Caleb ang kamay ni Iris. I promise to love you, to take care of you, and to build a future with you. Kahit anong mangyari, I will never let go. Saglit namang natigilan si Iris bago ngumiti at nagsimula na rin magsalita. "I promise to stand by your side through the good and the bad. Kahit minsan, I'm scared of the future, but I promise to try for us." Hindi yun napansin ni Caleb, pero sa mga mata ni Iris, may bahagyang lungkot na pilit niyang tinatago. Nang ideklara silang mag-asawa, nagpalakpakan ng lahat. Hinalikan ni Caleb sa Iris ang buong pagmamahal. At sa paningin ng lahat, isa itong perpektong love story. Matapos ang isang engranding kasal, lumipad sina Iris at Caleb papunta sa isang sikat na beach resort sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Nasa balcony sila ng private villa. Kita ang malawak na asul na dagat at ang golden sunset. Si Caleb ay naka-board shorts lang habang si Iris naman ay nakasuot ng light satin dress. Hawak nila ang wine glasses, nagtutos para sa bagong yugto ng kanilang buhay. To us, sabi ni Caleb habang nakatingin kay Iris. Ngumiti si Iris at ginayang kanyang gesture. To us. Uminom sila, pero napansin ni Caleb na tahimik si Iris. Inilapag niyang baso at hinawakan ng kamay ng asawa. Hey, you okay? Tanong niya na bahagyang nilalaro ang daliri ni Iris. Yeah. Napabuntong hininga si Caleb. Iris, it's just us now. Kung may bumabagabag sa'yo, please, talk to me. Sandaling natigilan si Iris bago ngumiti ng pilit. I'm just overwhelmed. I mean, we're married now.
It still feels surreal. Huminga ng malalim si Caleb bago yumakap kay Iris mula sa likod. You don't have to be scared, love. I got you. Whatever happens, I'm here. Hindi sumagot si Iris. Nilingon lamang niya si Caleb at hinalikan to sa labi. Hindi na rin nangulit si Caleb. Ang akala niya excitement lang ang nararamdaman ng asawa. Hindi niya alam, may bumabagabag kay Iris na hindi pa nito kayang sabihin. Pagkatapos silang mag-toast, inilapag ni Caleb ang kanyang wine glass at dahan-dahang lumapit kay Iris. Ang mga mata niya ay kumikinang sa kapilihan. Babe, Bulong niya habang hinahaplos ang braso ng asawa. you don't know what honeymoon means, right? Napangiti si Iris, pero inirapan niya si Caleb. Ano, yung kakain tayo ng buffet? Mag-island hopping? At magre-relax sa beach? Sagot niya na kunwari inosente. Natawa si Caleb at umiling. Well, yeah. Pero may mas importanteng part pa doon. Bago pa man makasagot si Iris, binuhat na siya ni Caleb gaya ng isang bagong kasal at dinala sa loob ng kwarto. Caleb! Natatawang sigaw ni Iris habang hinahampas siya sa balikat. Ibaba mo ako! Nope. Kailangan na nating simulan ng official honeymoon. Pagdating sa kama, dahan-dahang binabani ni Caleb si Iris. Pero bago pa ito makawala, kinulong siya ng mister sa pagitan ng kanyang mga braso. You're now mine, Mrs. Rivera. Bulong niya habang hinahalikan ng leeg ng asawa. Napakistot si Iris at napapikit. Caleb! Sagot ni Caleb habang gumagapang halik niya pababa sa collarbone ni Iris. You wanna stop me, Sa halip na sumagot, hinila ni Iris ang mukha ni Caleb at siya naman ang humalik sa kanya. Mas mainit, mas mapusok. Hanggang sa bumigay na rin siya sa bugso ng damdamin. Lalo na nang haplosin ni Caleb ang kanyang bewang at dahan-dahang hinila ang tali ng suot niyang satin dress. Oh, damn babe. Bulong ni Caleb habang pinagmamasdan ang kagandahan ng kanyang katawan. You're so beautiful. Hindi na nagsalita pa si Iris. Nang gabing yun, hindi lamang ang init ng panahon sa Palawan ng naghari, kundi pati ang init ng kanilang pagmamahalan. Sa bawat halik, sa bawat yakap, tila ba lumulubog sa dagat ang pagnanasa ang lahat ng takot ni Iris, kahit pansamantala lang. Hinayaan nilang angkinin ng isa't isa ang kanilang mga katawan. At kahit sanay na si Iris sa palaging paglalabas-masok ng double size sa pag-aari ng asawa, ay hindi pa rin niya maiwasang mapadaing sa sakit. Lalo na kapag dinidiinan nito ang pagpasok. Babe, slowly. Nahihirapan niyang wika. Don't worry, babe. Kung hindi ka man makalakad bukas because of this, it's valid. Nasa honeymoon tayo. At kaya katang buhatin kung saan mo mang gustong pumunta. Pili yung saad ni Caleb at pinagpatuloy ang pagpapaligaya sa kanyang asawa. At sa pagitan ng mahihinang bulong at pigil na ungol, isang matamis na gabi ang kanilang pinagsaluhan. Nagising si Iris kinabukasan na nakayakap si Caleb sa kanya. Ang hubad nilang katawan ay magkadikit sa ilalim ng puting kumot. Ramdam niyang mainit na hininga ng asawa sa kanyang leeg, habang ang isang braso nito ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang bewang. Napangiti siya habang hinahaplos ang buhok ni Caleb. Ang bigat mo! Mahina niyang bulong. Napangisi si Caleb nang hindi pa dinidilat ang mga mata. Sino bang nagpuyat sa ating kagabi, Uminit ang pisngi ni Iris. Ikaw kaya, ang kulit mo. Binatukan niya ng mahina si Caleb, pero sa halip na magreklamo, lalo siyang niyakap nito at hinalikan sa pisngi. Gusto mo ng round 2, ha? Anong? Loko ka talaga. Maliligo na ako bago tayo mag-breakfast. Pero bago pa siya makatayo, mabilis siyang hinila ni Caleb pabalik sa kama.
Pwede namang after shower, baby. Napairap si Iris, pero di maitago ang ngiti. Mamaya na. Nakakagutom ka eh. Oh, sige. Let's eat first. But after that, I'll have you for dessert, okay? Grabe ka. Sigaw ni Iris bago tumawa. Masayang umagang yun para sa kanilang dalawa. Pagkatapos silang kumain ng almusal, naglakad-lakad sila sa beach, magkahawa kamay, habang sinasalo ang sariwang simoy ng hangin. Tila ba, mula nang mas perfect pa sa sandaling yun. Kasama nilang isa't isa, malayo sa stress ng buhay, at wala silang ibang iniisip kundi ang kasalukuyang saya. Habang nakaupo sila sa buhanginan, tumingin si Caleb kay Iris. I want this forever, babe. Yung gantong pakiramdam. Yung tayo lang. Masaya at walang iniisip na problema. Ngumiti si Iris, pero hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Para kay Caleb, simple lang ang pangarap niya. Ang magkaroon ng masayang pamilya. Pero para kay Iris, may takot pa rin siyang hindi niya matanggal sa kanyang sarili. You okay? Tanong ulit ni Caleb nang mapansing na tahimik siya. Ngumiti si Iris at tumango. Yeah, I just want to enjoy this moment with you. Hindi na nang ulit si Caleb. Bagkos, hinila niya si Iris palapit at hinalikan sa noo. I love you, Iris. I love you too. Sagot ng babae, pero sa loob-loob niya, may bumabagabag sa kanya. Isang lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, bumalik ang dalawa sa realidad ng buhay mag-asawa. Bagamat sanay silang magkasama, iba pa rin ang pakiramdam ng opisyalang mag-asawa. Mas maraming oras silang magkasama at mas marami rin silang natutuklasan tungkol sa isa't isa. Welcome home, Mrs. Rivera. Bati ni Caleb kay Iris habang binubuksan ang pinto ng kanilang bagong apartment. Napangiti si Iris habang iniikot ang tingin sa paligid. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na magkasama na talaga tayo rito. No more late night goodbyes. No more uwi ka na, babe Dex. Pero mas marami ng good morning kisses at midnight cuddles. Tsaka, honey, ugasan mo yung pinggan. Biro pa nito, dahilan para matawa si Iris. Sa unang linggo nila sa bagong bahay, puno ng saya at kilig ang buhay mag-asawa. Isang umaga, naisip ni Caleb na surprisahin si Iris ng breakfast in bed. Maaga siyang bumangon, nagluto ng scrambled eggs, bacon at toast, at maingat na inilagay ang lahat sa tray. Pagkapasok niya sa kwarto, mahimbing pa rin natutulog si Iris at bahagyang nakayakap sa unan. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa bedside table at tumabi sa kanyang asawa. Babe? Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Napasinghap si Iris at nagbukas ng mata. Anong oras na? Time to eat. Sagot ni Caleb bago niya kinurot ng bahagya ang ilong ni Iris. Napangiti si Iris nang makita ang inihandang pagkain ng asawa. Wow! Ang effort ha? May nilagay ka bang lason dito? Loko ka. Kainin mo na yan, bago ko pabawiin. Napatawa si Iris at sinimulang kainin ng mga pagkain. Not bad, Mr. Rivera. Siyempre naman, marami pa akong kayang gawin na ikakabilib mo, babe. Ganon. Sige nga, ipakita mo. Sa halip na sumagot, mabilis na sinunggaban ni Caleb ang labi ni Iris sa isang matamis pero pilyong halik. Caleb! Sigaw ni Iris na natatawa habang tinutulak ang asawa. Kumakain ako! Eh di, ako nalang kainin mo. Namula si Iris at hinampas si Caleb gamit ang unan. Hayop ka! Wala kang hiya! Pero mahal mo. Sagot ni Caleb bago gumulong sa kama habang tumatawa. At sa gantong klaseng saya, nagsimula ang buhay may asawa nila. Sabado, at napagpasya nilang magpunta sila sa grocery store
Simple lang, pero para kay Caleb, ito ang isa sa mga bagay na pinangarap niyang gawin kasama ang kanyang asawa. Babe, eto na yung chance mo to prove na responsible husband ka. Biro ni Iris habang hawak ang grocery list. Madali lang yan. Anong una sa listahan? Eggs. Tumakbo si Caleb papunta sa poultry section. Pagbalik niya, may dala na itong 2 tray ng itlog. Next? Milk. Muling tumakbo si Caleb papunta sa dairy section at bumalik na may dalang 2 karton ng gatas. Nang dumaan sila sa snack aisle, tinapik ni Caleb si Iris. Babe, bili tayo nito. Sabay turo sa isang malaking pack ng chips. Ay, di ba nagda-diet ka? Honeymoon phase pa lang tayo, babe. Wala pang diet. Sagot ni Caleb, dahilan para matawa ang asawa. Sa huli, umuwi silang may isang buong cart ng pagkain. Kalahati nito ay hindi naman nasa listahan. Isang gabi, napagpasyahan nilang mag-movie marathon sa sala. Nakahiga sila sa couch. Si Iris ay nakasandal kay Caleb habang nakabalot sa isang kumot. Anong gusto mong panoorin? Tanong ni Caleb habang nagbabrowse sa TV. Kahit ano, basta wag horror ha? Bakit? Natatakot ka? Siyempre! Tapos mamaya di ako makatulog. Oh, I see. Gusto mong mayakap kita buong gabi? Gago! Tawa ni Iris bago binato si Caleb ng unan. Ouch! Ang provokatak yun Gusto mo ng giyera Mabilis siyang kinuhang isang unan at hinampas si Iris. Dahilan para magsimula ang pillow fight. Caleb, tama na! Masisira yung couch. Say sorry muna. Sorry na. Titigilan na sana ni Caleb ang pang-aasar, pero nang tumawa si Iris, hindi niya napigilan ng sarili. Hinila niya ito palapit at binigyan ng isang mabilis pero matamis na halik. Natigilan si Iris at natameme. Babe, ngumiti si Caleb. Sa halip na sumagot, siya naman ang humalik sa asawa. Mas matagal at mas malalim. At bago pa nila namalayan, lumipat na sila mula sa couch papunta sa kwarto. At doon naganap ang giyera ng 2 sa kama. Sa gabing yun, hindi na nga natapos ang movie marathon nila. Sa unang 3 buwan ng kanilang pagsisama, masaya at puno ng kilig ang relasyon ni Iris at Caleb. Pero tulad ng kahit anong relasyon, dumating din ang mga pagsubok na hindi nila inaasahan. Isang gabi, pagod na pagod si Iris mula sa trabaho. May deadline siyang hinahabol para sa isang client. At pagdating niya sa bahay, nakita niyang nagkalat ang mga gamit. May maruruming damit sa sahig, hindi pa nahuhugasan ang mga pinagkainan, at may mga snack wrappers pa sa lamesa. Napailing siya. Caleb! Tawag niya habang hinuhubad ang heels. Lumabas naman si Caleb mula sa kwarto na mukhang relax at kagagaling lamang shower. Oh, hey babe. Kamusta? Caleb, ano to? Putol ni Iris habang tinuturo ang kalat sa paligid. Napakamot ang ulo si Caleb. Nakalimutan kong linisin. Kanina ko pa sana gagawin kaso napatambay ako sa game. Napahinga ng malalim si Iris. Game na naman? Caleb, ilang beses ko bang sinabi na maglinis ka kapag maaga kang umuwi? Sorry na babe. Mamaya ako na lamang lilinisin. Pangako. Pero dahil sa pagod, hindi na napigilan ni Iris ang sarili. Lagi mo namang sinasabi yan Pero ako pa rin ang nililinis sa huli. Wait, so kasalanan ko na ngayon? Iris, nagtatrabaho rin naman ako. Hindi lang ako tambay rito sa bahay. Oo nga, pero hindi ibig sabihin nun na pababayaan mo yung responsibilities mo dito. Ilang araw pa lamang tayong kasal. Ganto na agad. Natahimik si Iris. Nagbuntong hininga naman si Caleb at tumingin sa asawa. Babe, I know you're tired, but I'm trying, okay? Hindi ko man laging magawa lahat ng house chores, pero hindi ibig sabihin na wala na akong ginagawa.
I just don't want to be the only one doing everything, Caleb. Ayokong dumating sa point na para na akong nanay mo. I get it, babe. I'll do better. Gusto ko rin namang maging responsible husband para sa'yo eh. Niyakap niya si Iris. At kahit hindi agad nawala ang bigat sa loob ng babae, hinayaan niyang yakapin siya nito. Ngunit bukod doon, dumagdag pa sa pasanin ng babae ang pressure mula sa pamilya nila. Tuwing may family gatherings, laging pabalik-balik ng tanong sa kanila ng kanilang mga kamag-anak. Oh, kailan niyo kami bibigyan ng apo? Ang tagal niyo nang magkasama, bakit wala pang baby? May problema ba? Noong una, natatawa lamang si Caleb at sumasagot ng pabiro. Pero napansin niya nga hindi natutuwa si Iris sa gantong usapan. Kapag tinatanong to tungkol sa pagbubuntis, bigla itong nananahimik at umiiwas sa topic. Isang gabi habang nasa kama sila, napansin ni Caleb na tahimik lamang si Iris habang nakatingin sa kisame. Babe, ayos ka lang? Tanong niya habang hinahaplos ang kamay nito. Caleb, bakit ba ang hilig nilang magtanong tungkol sa baby? Nagkibit balikat si Caleb. Alam mo naman yung mga matatanda. Excited lang sila. What if hindi ko kayang bigyan ka ng anak? Babe, ano bang sinasabi mo? What if hindi ako good enough para maging mom? What if I fail you? Hinawakan ni Caleb ang baba ni Iris para harapin siya. Iris, mahal kita. Hindi lang dahil gusto ko magkaroon tayo ng anak. Ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. My baby or no baby. You were enough, okay? Napaluha si Iris. Alam niyang mahal siya ni Caleb, pero hindi niya maalis ang takot at guilt na unti-unting bumibigat sa dibdib niya. At ang hindi alam ni Caleb, may malalim pang dahilan ng takot ni Iris. Ang lihim na hindi pa niya kayang ipagtapat. Habang lumilipas sa mga buwan, patuloy na sumisikip ang dibdib ni Iris sa tuwing napag-uusapan ng pagkakaroon ng anak. Ang hindi alam ni Caleb at ang lahat, may isang bagay siyang hindi pa sinasabi, na minsan na siyang nagdalang tao at nawala ang bata. At yun ang isang bagay na itinago niya mula sa asawa. Hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kundi dahil hindi niya alam kung paano iyon ipagtatapat. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting napapansin ni Caleb ang mga pagbabago kay Iris. Madalas tong tulala, madaling ma-stress, at minsan hindi pa nakakatulog ng maayos. Tuwing may maririnig tong balita tungkol sa mga kakilala nilang buntis, napapansin niyang nag-iibang aura nito. Parang may bigat na dinadala pero hindi masabi-sabi. Isang gabi habang nasa kama sila, napansin niyang mahimbing nang natutulog si Iris. Pero nang hawakan niyang kamay nito, malamig at pawisan. Ilang sandali pa, biglang napabalik ko si Iris. Hinahabol ang hininga at mukhang takot na takot. Hey, babe. Anong nangyari? Tanong ni Caleb na agad siyang niyakap para pakalmahin. Napahawak si Iris sa noo niya na tila naguguluhan pa. I had a bad dream. Nightmare? Gusto mo bang pag-usapan? Hindi. Okay lang. Matulog na tayo. Pero hindi na nakatulog ng maayos si Caleb. Ramdam niyang may bumabagabag sa asawa niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tinatago to sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa cabinet, may napansin siyang isang maliit na kahon sa pinakailalim ng drawer na Iris. Hindi niya sana papakilaman yun, pero nang mapansin niyang nanginginig ang kamay ni Iris nang makita niyang hawak niya to, kaya alam niyang may laman tong isang bagay na hindi niya inaasahan. Babe, ano to? Wala. Lumang gamit lang yan. Mabilis na sagot ni Iris, pero kita sa mukha niya ang kaba. Dahan-dahang binuksan ni Caleb ang kahon. Sa loob nito, may isang lumang pregnancy test. Positive ang resulta. Kasama rin ang isang ultrasound picture ng isang maliit na fetus. Natulala si Caleb. Hindi siya agad nakapagsalita.
Hindi niya alam kung tama ba ang iniisip niya o hindi. Iris? Nakita niyang napayuko ang asawa niya at mahigpit na nakapikit. Tila pinipigilang umiyak. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanginginig ang boses ni Iris nang sumagot. I was scared, Caleb. I didn't know how to tell you. Pero kailan pa to? Ilang buwan bago tayo ikasal. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Caleb. Iris, you were pregnant? And you lose the baby? Dahan-dahang tumango si Iris at doon tuluyang bumagsak ang luha niya. I didn't want you to worry. Ayokong madagdagan pang stress mo. At natakot ako mawala ka rin kung malalaman mong hindi ko naalagaan ang sarili ko ng maayos. Hindi mo kasalanan yun. Pero bakit mo tinago sa akin? Bakit mo ako pinagdamutang malaman ang tungkol sa anak nating dalawa? I'm sorry. I'm so sorry, Caleb. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa. Mahal na mahal niya si Iris. Pero ang sakit ng hindi pagsabi nito ng katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyong tumama sa puso niya. Tumayo siya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o malulungkot. I need some air. Ngunit bago pa man makalabas si Caleb, ay mabilis na siyang niyakap ni Iris mula sa likod. I'm so sorry. I didn't mean to hurt you, Caleb. I know you didn't mean to. But why didn't you trust me enough to tell me the truth? I was afraid, Caleb. I was afraid of losing you, of not being good enough. I thought if I told you, you might look at me differently. Why would I do that? I love you, Iris. I'm with you through everything, good or bad. Hindi mo kailangang itago sa akin yun. I know. I felt like I failed you. And if I told you about this miscarriage, I thought you'd leave me. Don't ever think that. Hindi kita iiwan, Iris. Hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Pero hindi ko rin kayang kalimutan na hindi ko naalagaan ang sarili ko. Na hindi ko na-save ang baby nating dalawa, Caleb. Hindi na nakapagsalita si Caleb agad. Naramdaman niyang sakit sa puso ni Iris, ang pagkatalo, ang takot na maging isang failure sa mata ng asawa. Yung pagkawala ng anak natin, hindi mo kasalanan yun, okay? I just hope sa susunod, hindi ka na maglilihim sa akin, okay? Nagkatinginan sila ng matagal. Hindi na nila kailangang magsalita pa dahil ramdam nila sa mga mata nila ang hindi matitinag na pagmamahal. At sa gabing yun, nagdesisyon silang muli na magsimula. Walang lihim at walang takot. Naging mas matibay ang kanilang relasyon sa kabila ng bigat ng nakaraan. Ngunit ang matanong at takot ni Iris ay hindi pa rin ganap na nawawala. Matapos ang ilang linggong pag-iisip, nagdesisyon si Iris na magpa-check up para malaman kung may epekto ba ang miscarriage sa kanya. Hindi siya sigurado kung handa na siya para magdalang tao ulit. Pero alam niyang kailangan niyang malaman kung safe pa siyang magbuntis at kung paano nila haharapin ang susunod na hakbang. Pagpasok nila sa opisina ng doktor, nagbigay ng isang mahininang ngiti si Iris. Ngunit may kabuntot yung pag-aalala. Doc, kaya ko pa po bang magkaanak? Tumango ang doktor at naupo sa harap nila. Iris, may mga pagkakataon na isang miscarriage ay hindi agad nagpapakita ng mga epekto sa reproductive health. Subalit may ilang mga kaso kung saan ang katawan ay kailangan munang maghilom bago maging handa ulit. Ipinakita ng doktor ang ilang mga test results. Good news is, wala akong nakitang permanenteng pinsala sa iyong reproductive system. May mga ilang minor issues lang na maaaring malutas ang tamang diet at lifestyle. I suggest na magpahinga pa kayo ng ilang buwan at tiyaking mabigyan ng oras ang katawan mo para mag-recover. And pagkatapos niyan, we can try again if you feel ready. Nakahinga naman ng maluwag si Caleb. So, it's possible for us to have a baby in the future, Doc?
Yes, with the proper care. Walang dahilan para hindi magbuntis muli si Mrs. Nagkatinginan ng dalawa at matamis na nakapangiti. Meron pang mga binili ng doktor sa mag-asawa, lalo na kay Iris, bago sila nagpaalam na aalis na. Paglabas nila, ay isang hindi inaasahang tao ang kanilang makakasalubong. Si Ashley, ang ex ni Caleb. Sa pagkakataong yon, hindi nila maiwasang magkatitigan at agad nilang napansin ang malaking tiyan ng babae. Caleb, Iris! Ang atmosphere ay biglang naging awkward. Si Iris ay hindi agad nakatingin kay Ashley at kitang-kita ni Caleb na hindi rin ito alam kung paano magsimula ng usapan. Oh, wow, Ashley. Congrats. Thanks, Caleb. I'm due soon, actually. Tumingin siya kay Iris at sa isang iglap, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Iris, are you okay? Napansin ni Caleb na tila may hindi magandang timpla sa pagitan ng dalawa, kaya nagdesisyon siyang magsalita. Ashley, siguro we should go. God bless sa panganak mo. Tipid ng ngiti ni Caleb, saka inilalayan ng angsawang si Iris palabas ng hospital building. Pagdating nila lang sa sakyan, hindi na nila pinilit pang mag-usap hanggang sa nagsalita si Iris. She's pregnant. I guess that's what you wanted before, right? Napatingin naman si Caleb sa asawa at hinawakan ng kamay nito habang nasa manibela naman ang isang kamay. No, Iris. What I want is you. I'm with you, okay? I think she's happy. Who? Ashley? Yeah. I mean, she's going to have a baby soon. She looks like she's doing fine. Napansin ni Caleb na nag-iba ang tono ng asawa, kaya hinalikan niya ang kamay nito. What's going on, babe? You're acting strange. I don't know, Caleb. I guess I feel like I'm not enough. Babe, don't say that. You're everything to me. I mean, Ashley's having a baby. I know it's not about her, but I can't help it. Parang I failed, Caleb. Nagpupumilit siyang hindi tumulo ang luha niya, pero hindi niya na kayang itago ang nararamdaman. Honey, you didn't fail. We're different, okay? We're in this together. And that's all that matters. You're not competing with Ashley or anyone else. Nakagat naman ni Iris ang kanyang labi habang pinipigilan ng mga luha niya sa pagbagsak. But you wanted a family, right? You wanted to have kids. What if I can't give that to you? What if I'm not good enough to be a mom? Mabilis tumibok ang puso ni Caleb. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga salitang yun mula kay Iris. You don't have to be perfect, Iris. I don't want anyone else but you. I don't care about anything else as long as we're together. And we'll have our family. When it's the right time, okay? I promise. We'll make it through everything. No matter what. Pero Caleb, what if something goes wrong again? What if I can keep the baby next time? I couldn't bear the thought of losing something so precious again. Naramdaman ni Caleb ang sakit sa puso niya. Minsan lang niyang makita si Iris na ganito ka-vulnerable. Tinitigan niya ito ng matagal at dahan-dahang hinawakan ng mga pisngi nito. Iris, love. We can't predict the future. But I'll be here with you. Every step of the way. We'll make sure we're ready when the time comes. Ngunit sa kabila ng mga salitang yun, ang takot ni Iris ay hindi madaling mawala. Hindi ito tungkol kay Caleb. Alam niyang tapat to at nagsusumikap. Ang mga takot ni Iris ay tungkol sa sarili niya. Takot siyang hindi magtagumpay. Takot siyang magkamali ulit. At takot siyang hindi maging sapat. Tahimik lang tayo ngayon, ha? Kasi okay na ako. You know I'm here for you, Iris, right? I know. I really do. Sa mga sandaling yon, ramdam ni Caleb ang bigat sa dibdib ni Iris.
Ngunit alam niyang kailangan nilang magpatuloy. May mga araw na nandun pa rin ang takot pero habang magkasama sila, alam niyang kahit anong mangyari, magiging okay rin sila. Habang patuloy na binabaybay ni Caleb ang kalsada, ramdam niyang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Iris. Alam niyang may mga bagay na hindi pa nito lubusang matanggap at ayaw niyang madala siya sa mga takot na nararamdaman nito. Honey, don't you know? Wala na akong ibang hihilingin kundi ikaw. Hindi ko kayang mawala ka. Sabi ni Caleb, sabay pisil sa pisngi at kamay ni Iris. Hindi ko kasi kayang makita kang malungkot, Caleb. Takot na takot ako na hindi ko kayang ibigay ang pamilyang gusto mo. Iris, hindi ko kailangan ng iba pa. I just need you. No one else. Kung bibigyan tayo ng blessing ni God, plus points saying okay. Don't overthink too much. Hindi mo kailangang maging perfect para sa akin. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi nakabase sa mga bagay na yun. Hindi ko hihilingin ng pamilya na hindi tayo magkasama. Wala akong ibang nais kundi makasama ka at magtagumpay tayo ng magkasama. Ngumiti si Iris, ngunit halata ang kabuntot na lungkot sa mga mata nito. I hope I can be the one you need. Babe, ikaw na yun. Ikaw lang. Tahimik nilang tinuloy ang biyahe. Pareho nilang alam na hindi pa tapos ang mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, ang pinakamahalaga ay magsimula silang magtulungan, magtiwala at magpatawad sa sarili. Alam ni Caleb na may mga bagay na hindi agad na ipapaliwanag. Pero ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa bawat hakbang, sapat na. Lumipas ang ilang linggo at isa namang family gathering ang magaganap. Birthday ng tita ni Caleb at tulad ng mga nakarang okasyon, tiyak na magiging mainit na naman ang usapan tungkol sa kanilang pamilya. Hindi na bago kay Iris ang matanong na kailan ba kayo magkakaanak at bakit wala pa kayong baby. Kaya naman ayaw na sana niyang pumunta pero pinilit siya ni Caleb. Honey, maganda ka na. Ang mga tita ko naghihintay na. Tawag ni Caleb mula sa baba. Tumingin si Iris sa relo at kahit gusto niyang mag-reason out, alam niyang hindi niya kayang sayangin ng pagkakataong makasama si Caleb at ang pamilya nito. Caleb, huwag na kaya akong sumama. Mag-alibay ka na lang. Sure kasi ako na magtatanong na naman sila kung kailan tayo magkakanak eh. Hindi ko na alam ang isasagot ko. Love, I know it's hard. Pero wala silang masamang intensyon. Gusto lang nilang makita tayong masaya. And I'm sure they will understand. Ako, okay lang dahil kasama kita sa lahat ng to. Hinaplos ni Caleb ang buhok ni Iris at iniiwasang maging malungkot ang mukha nito. Alam niyang mahirap para kay Iris ang gantong sitwasyon. Ngunit gusto niyang maramdaman ito na andyan siya para sa kanya. We'll take it one step at a time. We'll face them together. If they ask, I'll be right by your side. We'll tell them when the time is right. For now, let's enjoy the day. Nakangiting saad ni Caleb sa kanya. Tahimik na tumango si Iris at kahit may kabuntot na pangamba, nagdesisyon siyang sumama na lamang kay Caleb. Hindi na rin niya kayang magtago sa mga tanong na yun. Mahalaga para kay Caleb na magsisama-sama sila at alam niyang kahit anong mangyari, hindi siya nito pababayaan. Nang dumating sila sa bahay ng tita ni Caleb, agad silang sinalubong ng masayang ngiti ng buong pamilya. Ang mga tita at tito ni Caleb, pati ng mga pinsan ay masayang nakangiti at nagbigay ng halik at yakap kay Iris. Ngunit sa loob-loob ni Iris, ramdam pa rin niya ang kaba. Habang naghahapunan sila, nagsimula ng mga usual na tanong. Iris, kailan ba kayo magkakaanak? Hindi ba't gusto ni Caleb ng mga bata? Tanong ni Tita Liza, ang pinakamalapit na kamag-anak ni Caleb. Sumulyap si Iris kay Caleb. Alam niyang darating din ang mga tanong na to, ngunit hindi siya pinabayaan ng kanyang asawa. Hinawakan nito ang kamay niya sa ilalim ng mesa at ngumiti. We're working on it, tita. But we're taking our time. Nakangiti si Tita Liza at tumango. Sige, basta sana magka-baby na kayo agad. Alam mo naman,
Ang pamilya natin, gustong-gusto ng magka-baby si Iris. Sa kabila ng mga tanong, naisip ni Iris na hindi naman nila kailangang madaliin ang lahat. Magkasama sila ni Caleb at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang mas handa silang magtagumpay, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang pamilya. Mabilis dumaan ang ilang araw at parehas silang napagdesisyonan na umalis na nga muna si Iris sa trabaho nito para naman mas babantay nito ang kanyang katawan sa oras na magbuntis na naman to. Hanggang isang araw, habang papauwi si Caleb mula sa kanyang trabaho at naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ay nakita niyang doktor ni Iris na lumabas mula sa isang klinika. Agad yung nakilala ang doktor at hindi siya nagdalawang isip na lapitan to, hoping na makapag-usap sila ng maayos. Doc, good afternoon po. Bati ni Caleb. Nagulat ang doktor sa biglaang paglapit ni Caleb, ngunit ngumiti ito. Mr. Caleb. Good afternoon din sa'yo. Kamusta si Iris? Nakita ni Caleb na medyo nag-aatubili ang doktor kaya't nagtanong siya. Si Iris, Doc? Okay naman po siya. Wala naman po siyang sakit. Nasa bahay lang po. Actually, Mr. Caleb, may nangyaring hindi maganda. Naiwasan ko nang magbanggit sa kanya pero kailangan ko lang din ipaalam na nagkaroon ng miscarriage si Iris. Para na rin sa iyong kaalaman. Parang pumutok ang mundo ni Caleb nang mga sandaling yun. What? What do you mean, miscarriage? Nanginginig yung tanong. Oo, I'm really sorry, Mr. Caleb. It happened a few weeks ago. Hindi ko na dapat ikwento to sa inyo Pero naiisip ko na mas mabuti kung malalaman mo rin. Hindi ba nasabi ni Iris sa'yo? Dahil sa pagkabigla, ay hindi agad nakapagsalita si Caleb. I had no idea. Why didn't she tell me? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Well, I believe it's because she didn't want to upset you, Mr. Caleb. I'm sure she was just trying to protect you from the pain. Naglakad si Caleb papalayo mula sa doktor. Naiwan ng magulong isip. Hindi niya na nakayanan pang magtanong. Sa pangalawang pagkakataon, pinaglihiman na naman siya ng asawa. Nang makauwi siya, pumasok siya ng tahimik sa kanilang bahay. Doon nakita niya si Iris na abala sa mga gawain sa kusina. Tumingin siya sa asawa na may kalungkutan sa mga mata. Babe, nandito ka na. Why didn't you tell me? Nagulat si Iris na makitang mukha ni Caleb. Alam niyang may nangyaring hindi maganda. What do you mean? Don't lie to me. I found out, Iris. I know about the miscarriage. Hindi agad nakasagot si Iris. Tumigil siya sa ginagawa at nilingon si Caleb na nanginginig ng katawan. I didn't want to hurt you again, Caleb. I didn't want you to feel like you were losing hope again. But why did you keep it from me? Why didn't you tell me? We're supposed to go through this together, Iris. Hindi ba napag-usapan na natin to? Naula ng liman? Pumayag ka na. Tapos ngayon, eto na naman. Mailihim ka na naman. I thought you'd be disappointed in me. I'm scared. I'm scared na hindi ko kayang bigyan ka ng anak. Na baka hindi pa ako ready para maging magulang. Iris naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa sa lahat ng to? Bakit ba hindi mo maintindihan yun, ha? Ang bigat ng mga salitang yun na lumabas mula sa bibig ni Caleb ay parang isang malupit na suntok kay Iris. Hindi niya inaasahan na magugulat siya ng ganito. Lalo pat ang tanging hangad lamang ni Caleb ay malaman ang katotohanan. Tama pa bang ipagpatuloy natin to, Iris? Bakit hindi mo ako magawang pagkatiwalaan? Wala ba akong halaga sa'yo? Hindi ba ako karapat-dapat malaman ang nangyayari sa buhay mo? Ang mga tanong ni Caleb ay parang mga palaso na tumama sa kanya. At kahit na alam niyang kasalanan niya, hindi pa rin niya kayang sagutin to ng buo. Nakatingin lamang siya kay Caleb na parang nawala ng lakas. Ang sakit na dulot ng mga tanong na yun at ang bigat ng galit na nararamdaman ni Caleb
ay masakit para sa kanya. Ngunit alam niyang siya mismo ang nagbigay ng dahilan. Caleb, I didn't want you to feel burdened. I didn't want you to carry this weight with me. I thought I could handle it on my own. I didn't want to disappoint you. Ngunit hindi pa rin napawi ang galit at pagkabigo ni Caleb. Iris, you don't get it. I want to be there for you and everything. Kaya nga ako nandyan para sa'yo eh. Para sumuporta at para magbigay ng lakas. Hindi para iwasan mo ako. Kung hindi mo kayang sabihin sa akin ang mga bagay na ganito, paano ko malalaman kung anong nangyayari sa'yo? Paano ko malalaman kung kailangan mo ako? Caleb, siguro nga hindi pa tayo handa. Kung gantong mangyayari sa atin, kung hindi mo kayang ipagkatiwala ang sarili mo sa akin, baka nga kailangan na nating mag-isip kung tama pa bang ipagpatuloy natin to. Ang mga salitang yun ay parang panghuling hampas sa puso ni Iris. Wala na siyang maisip na imaisasagot kay Caleb dahil siya mismo ang nagdulot ng sakit na yun. Alam niyang wala siyang karapatang magtago pa sa kanya. Ngunit may takot din siya. Takot na baka magbago ang lahat. Takot na baka mawalan siya ng pagkakataon. Please, Caleb, don't say that. I love you. I'm just so afraid. I didn't want to hurt you. Naglakad si Caleb palayo. Ang galit at kalungkutan ay nakatago sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na dumating siya sa puntong yun. I'm just so tired, Iris. I'm tired of fighting alone. I'm tired of pretending that everything is okay. Ipinagpatuloy ni Caleb ang paglalakad at nag-iwan siya ng isang mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Simula ng gabing yon, nagbago ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Iris. Hindi na tulad ng dati na puno ng saya tawanin ng bawat araw. Si Caleb, bagamat hindi umalis sa bahay, ay naging malamig at madistansya. Wala nang mga simpleng halakhak at malalambig na usapan ng dalawa. Parang may isang pader na umaalalay sa kanilang relasyon at hindi na kayang sirain ni Iris ang distansyang yun. Tuwing magkasama sila sa bahay, parang hindi sila mag-asawa. Wala nang ingay sa pagitan nila. Wala na rin ang matitigan ng pagmamahal. Si Caleb ay laging abala sa kanyang mga gawain, nakayuko sa mga dokumento o cellphone at hindi nagsasalita. Si Iris naman ay pilit nilalabanan ang sakit na dulot ng malamig na pakikitungo ni Caleb. Ngunit natatakot siya na baka nga mawala na ang lahat. Habang nagluluto si Iris sa kusina, naririnig niyang pumasok si Caleb sa bahay. Tumigil siya saglit, umaasang baka magbagong sitwasyon. Pero hindi siya tinitingnan ni Caleb. Nagpatuloy lamang to sa pag-akyat sa kanilang kwarto na tila ba hindi siya nakita. Caleb, may kailangan ka ba? Tanong ni Iris mula sa kusina, ngunit wala ni isang sagot. Isang gabi, habang nag-aayos ng kama si Iris, hindi niya na kayang tiisin ang katahimikan sa pagitan nila. Kaya nagsimula na siyang magsalita. Caleb, ganito na lang ba talaga tayo? Hindi na nagpapansinan? Dahan-dahang tumingala si Caleb mula sa laptop at nakita ni Iris na puno to ng pagod at hinagpis. Pero wala pa rin siyang naramdaman na koneksyon mula kay Caleb. I just don't know anymore, Iris. I don't know if I can continue this way. Hindi ko kayang mawala ka, Caleb. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi kita nasabihan agad. I don't know if I can forgive you, Iris. Hindi ko na alam kung paano pa tayo babalik sa normal. Ang sakit eh. Dahil dito, hindi na nakapagsalita pa si Iris. Alam niyang nagkamali siya. At kahit anong pilit niyang paghingi ng tawad, alam niyang hindi niya na kayang baguhin ang nararamdaman ni Caleb. Hindi niya alam kung paano niya maibabalik ang lahat. At kahit anong gawin niya, tila parang nahulog na sila sa isang madilim na lagusan na wala nang daan pabalik. Isang araw ng linggo, nang bumangon si Iris mula sa kama, nagulat siya nang makita si Caleb na nakabihis ng maayos. Nakasuot ng long sleeve at pantalon at kumpleto sa forma.
Caleb, saan ka pupunta? Tanong ni Iris dito dahil alam niyang wala tong trabaho ngayong araw. Pupunta ako sa binyag. Si Ashley, kinuha kong ninong. Kumunot naman ang noon ni Iris sa narinig. Ha? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin, Caleb? Bakit hindi ko alam na may gantong kaganapan ka palang pupuntahan? So how does it feel na pinaglilihiman ha, Iris? Masakit ba? Ang tanong na yun ni Caleb ay binigla siya at hindi niya na alam kung paano sasagutin to. Ang sakit ng katotohanan ay tumama sa kanya. Masakit ba? Tanong muli ni Caleb na hindi pa rin tumitingin kay Iris. Ganyan din ang naramdaman ko nung hindi mo sinabi sa akin. Nag-miscarriage ka. Ganyan din ang pakiramdam ko. Pinaglilihiman mo ako ng isang bagay na ang mahalaga sa ating dalawa. Ang mga salitang yun ay parang lumukso sa puso ni Iris. Bawat saglit, nararamdaman niya nga tinatamaan siya ng mga sinasabi ni Caleb. Hindi niya akalaing gagamitin ni Caleb ang mga bagay na hindi niya nasabi para saktan siya. Walang ibang naging sagot si Iris kundi ang malalim na paghinga. Caleb, hindi ko sinasadya. Hindi ko kayang saktan ka. Hindi ko kayang magdulot ng sakit sa iyo. Pero ginawa mo pa rin, Iris. Pinili mong itago ang sakit na yun mula sa akin. At hindi mo man lamang ako hinayaang tulungan ka. Para saan pa't nagpakasal tayong dalawa? Para saan pa ang vows natin, ha? It's all useless. Huling sinabi nito at tuluyan nang umalis. Masakit din para kay Caleb ang pag-ignora sa kanyang asawa. Pero gusto niyang maramdaman ni Iris na maling-mali ang ginawa nito. Kaya kahit alam niyang sa paglisan niya ngayon ay umiiyak ang asawa, ay hindi niya na masyadong inisip pa. Pagkatapos ng binyag sa anak ni Ashley, ay uuwi na sana si Caleb. Pero pinigilan siya ng mga dating kaibigan niya at sinabing mag-iinuman daw muna sila. Wala namang nagawa si Caleb kundi payagan ng mga to. Nang bakaramdam niya ay nanlalabo ng paningin niya, ay doon na siya nagpaalam sa mga to, pati kay Ashley. Madilim ng paligid at pagsakay ng kotse, una niyang napansin ang kanyang cellphone na naiwan doon na napakaraming missed calls galing kay Iris. Agad siyang nakaramdam ng kaba, kaya nagmadali siyang magmaneho pa uwi. Pag uwi ni Caleb, nakita niya agad ang asawang si Iris na nakahandusi sa sahig at walang malay. Kita niya pang hawak nito ang kanyang cellphone at doon tila na walang epekto ng alkohol sa kanyang katawan. Iris? Iris, ano nangyari sa'yo? Ngunit hindi pa rin tumutugon si Iris. Kaya doon na nagsimulang magpanik si Caleb at dali-daling dinalang asawa sa pinakamalapit na ospital. Nang nasa ospital, magkasunod na tumunog ang mga alarms ng emergency room. Hinihingal at halos magkasunod-sunod ang mga salitang lumabas mula kay Caleb habang binibigyan ng lunas si Iris. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang lahat ng galit at kalungkutang naipon sa araw na yon ay napalitan ng takot at panghihinayang. Pagkatapos ng ilang oras, lumapit sa kanyang doktor. Mr. Rivera, may mga resulta na po kami sa test ng asawa mo. Ang asawa niyo po ay mayroong kondisyon sa kalusugan na hindi po siya kayang magdalang tao ng normal. Anong ibig mong sabihin, Doc? Si Iris po ay may problema sa kanyang reproductive system. Ang kanyang katawan ay may ilang kondisyon na mahirap makapitan ng baby. Yun po ang dahilan kung bakit siya madalas magkaroon ng miscarriage. Ito po ay isang komplikasyon na kailangan ng mahabang paggamot at suporta. Kung hindi po siya magpapagamot, ang mga susunod niyang pregnancies ay maaaring magtuloy-tuloy na magkaproblema. Matapos makausap ng doktor, naglakad siya papunta sa kwarto kung saan nakahiga si Iris, na ngayon ay tila mahimbing na ang tulog. Ang mga mata ni Caleb ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Sa mga sandaling yun, alam ni Caleb na hindi sapat ang masalita niya kay Iris, kaya tahimik ang inaabot ang kamay nito, umaasang makakayanin nilang magsimulang muli at sana'y mapatawad siya ni Iris sa lahat ng kanyang pagkukulang. Nang dahan-dahang imulat ni Iris ang mga mata, bumungad sa kanyang puting kisame ng ospital
at ang malamig na pakiramdam ng aircon sa kanyang balat. Mahina pa rin ang kanyang katawan ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso nang maalala ang nangyari. Dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang mga mata at doon niya nakita si Caleb na nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at hawak ang kanyang kamay. Napuno ng luha ang mga mata ni Iris. Hindi niya alam kung paano sisimulan ngunit isa lamang ang kanyang alam. Hindi niya kayang mawala si Caleb. Hinaplos siya ng mahinang kamay ng asawa at marahang nagsalita. Caleb. Agad na napatingala si Caleb na halatang hindi pa natutulog mula pa kagabi. Namumugto ang kanyang mga mata at may bakas siyang pag-aalala sa kanyang muka. Iris, thank God you're awake. Bulong niya at mahigpit na hinawakan ng kamay ng asawa. Muling bumagsak ang luha ni Iris. I'm sorry, Caleb. I'm really, really sorry. I didn't mean to keep things from you. Natakot lang talaga ako. Natakot ako mawala ka. Natakot akong hindi kita mabibigyan ng pamilya. Pero mahal na mahal kita, Caleb. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Napatingin si Caleb sa asawa at sa unang pagkakataon mula nung mangyari ang lahat, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Kita niya sa mata ng asawa ang tunay na pagsisisi at takot na mawala siya. Hindi mo kailangang pagdaanan to ng mag-isa, Iris. Hindi mo kailangang akuin lahat ng sakit ng to ng mag-isa. I am your husband. I should have been there for you. Dapat hindi kita iniwan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka, Caleb. Napabuntong hininga si Caleb bago marahang hinaplos ang buhok ng asawa. Mahal din kita, Iris. And I'm so sorry too. Hindi na kita iiwan. Mag-asama nating haharapin to. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagyakap silang dalawa ng mahigpit. Sa yakap na yun, pinangako nilang hindi na nila hahayaang sirain ng sakit at takot ang pagmamahal nila sa isa't isa. Matapos ang ilang araw sa ospital, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Iris. Sa bawat araw na lumilipas, palaging nasa kanyang tabi si Caleb at hindi na siya iniwan kahit saglit. Sinasamahan siya nito sa mga check-ups, tinutulungan sa mga simpleng bagay at tinitiyak na hindi siya mahihirapan. Kahit hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang katawan, ramdam niyang muling bumabalik ang init ng pagmamahal nilang dalawa. Isang umaga, habang nasa ospital pa rin, magkahawak kamay silang nakaupo sa kama at tahimik na nag-uusap. Iris, whatever happens, I want you to know that you're enough. Hindi mo kailangang magbigay ng anak para lang mapatunayang mahal kita. You are my wife. And that alone makes me the luckiest man. Caleb, thank you. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Para sa atin Pero gusto kong malaman mo na hindi pa rin ako titigil umasa. Kung sakali mang hindi tayo magkaroon ng anak, tatanggapin ko. Pero kung bibigyan tayo ng himala, kung papala rin tayo, ipapangako ko na mamahalin natin siya ng buong puso. Tumango si Caleb sa kahinigpitan ng hawak sa kamay ng asawa. Oo, Iris. Magkasama natin siyang mamahalin at aalagaan. Pero kahit ano pang mangyari, ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. Sa araw ding yun, tuluyan ang pinayagan si Iris na lumabas ng ospital. Pagka-uwi nila, mas naging simple ang buhay nila. Wala nang bigat ng mga tanong at pangamba. Bagkos, napalitan to ng mas matibay na relasyon bilang mag-asawa. Araw-araw nilang pinagdarasal ang isang himala. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang pag-asa na isang araw, sa tamang panahon, mapagbibigyan sila. Ngunit ano man ang kahihinatnan, ang mahalaga ay nahanap nilang muli ang pagmamahal at tiwala sa isa't isa. 2 taon ang lumipas mula nang tanggapin ng dalawa ang posibilidad na maaaring hindi na sila magkaanak. At sa loob ng panahong yon, mas naging matibay ang kanilang pagsasama. Mas naging maalaga si Caleb kay Iris at mas naging bukas sa sila sa isa't isa.
Pinuno nila lang pagmamahal at saya ang kanilang buhay at wala silang kasiguraduhan kung darating pang hinihintay nilang himala. Ngunit isang araw, habang nasa kusina si Iris at naghahanda ng agahan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang hilo. Agad siyang napaupo sa silya, hawak ang noo, at pinilit huwag mahulog. Napansin niyo ni Caleb na noon ay papalapit sa kanya. Iris, ayos ka lang? Nag-aalilang tanong ni Caleb habang inaalalayan siya. Medyo nahilo lang ako. Ngunit sa loob-loob niya, may kutob na siya. Hindi ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito nitong mga nakarang araw. Dahil dito, napagpasyahan nilang pumunta ng doktor. Doon habang hawak ang kamay ni Caleb, kinakabahan si Iris habang hinihintay ang resulta ng kanyang check-up. Hanggang sa lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Mrs. Rivera, congratulations! You're pregnant! Hindi makapaniwala si Iris. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang si Caleb ay nanatiling nakatulala sa doktor. Tila hindi agad makasagot. Ano po? You're pregnant. At hindi lang isa ang baby niyo. Kambal po sila. Hindi na napigilan ni Caleb ang kanyang emosyon at mahigpit niyang niyakap si Iris. Pareho silang umiiyak sa sobrang saya. Ang matagal nilang dasal, ang matagal nilang hinintay, ngayon natupad na. Sa mga sumunod na buwan, mas naging maingat at mas maalaga si Caleb kay Iris. Bawat galaw niya ay binabantay nito. Sinisiguradong hindi siya mapapagod o mahihirapan. Dumaan sila sa mga prenatal check-ups nang magkahawa kamay at puno ng pananabik at pagmamahal. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw. Matapos ang 9 na buwang pag-aalaga at pag-aantay, isinilang ni Iris ang kanilang kambal. Isang malusog na batang lalaki at isang batang babae. Habang karga ni Caleb ang kanilang mga anak sa nursery room, hindi niya napigilang maluha. Binalikan niya ang lahat ng pinagdaanan lang dalawa ni Iris. Ang mga malungkot, sakit at pangamba. Pero ngayon, heto sila. May hawak ng himala sa kanilang mga bisig. Iris, we did it. Mahina niyang bulong habang hinahalikan ng noo nito. Nandito na sila. Napangiti si Iris kahit may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Oo, Caleb. Dumating ng himala natin. At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, natulog silang mag-asawa ng may panibagong saya at pag-asa sa kanilang mga puso. Kasama ang kanilang 2 munting himala na siyang bumuo sa matagal nilang pinapangarap na pamilya. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong naging makulay ang buhay ni na Iris at Caleb. Ang dating tahimik nilang bahay ay napuno ng iyak, halakhak at masasayang tunog ng kanilang kambal. Bawat araw ay isang bagong yugto ng kanilang pagiging magulang. Mga gabing walang tulog, pagpapalit ng lampin, at walang katapusang pagpapatulog sa kanilang mga anak. Pero sa kabila ng pagod, walang katumbas namang saya ang kanilang nadarama. Sa huli, natutunan nilang hindi lang ang pagkakaroon ng anak ang bumubuo sa isang pamilya, kundi ang pagmamahal, pagtanggap, at pananalig sa isa't isa. At sa gabing yon, habang yakap ang kanilang mga anak, alam nilang natagpuan na nila ang tunay na kahulugan ng buhay. The End. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kulay TV, kung saan may kilig, tawanan, at minsan may konting iyakan. Daghang salamat! Amping! Okay, maraming salamat po sa lahat na nakikinig here sa Kulay TV. Alright, shout out time. Shout out to LA Evangelista Anderson. Hello po. Shout out to Luke, the Robloxian gamer. Shout out to Christine Tintin from Dubai. Hello po. Shout out to Josefina Kipet.
Also, shout out to Emily Mikhail. Hello. Shout out to Dulcissima Corvera from Surigao. Shout out to Elaine. Hello. Shout out to Amy Evanzon. Hello po. Shout out to Mationg. Hello. Shout out to Bingalo. Hello po. Maraming salamat. Also, shout out to Carmela Rama. And also to Teresita Smith. Hello po. Maraming salamat. Shout out to Angelina Bituin. And also shout out to Annalisa. Hello. Shout out to Rowena Enriquez. Also to Florencia Leonor. Hello. Maraming salamat. Also shout out to Teresita Gutierrez. Hello. Shout out to Marites Bacunawa Delaya. Also, shout out to Marcelisa Gahangop. Also, shout out to Narcisa Sabihon. Hello po. And shout out to Rome Llamas from Barangay Angop, Cotero, Capiz. Hello po. Also, shout out to Angelina Saisi from Caloocan City. Hello there. Also, shout out to Conchita Genyo. Shout out to Flor de Lisa Lebron. And last but not least, shout out to Jomar Bornales. Hello po. Maraming salamat. And to all who commented the video, maraming salamat po. As always, thank you to our narrator, Miss Regine. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator / writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayang salamat. See you sa next story.